Ang ating tatalakayin sa umagang ito, although hindi ito mahaba, baka less than 30 minutes lang ito. Pero malaking maitutulong sa inyo na maunawaan ninyo itong mensahe ito. Dahil kung marirecall ninyo yung message last Sunday about two altars. At meron tayong pinakita na image last Sunday. May process ang gagawin ng mga Levites, priests and high priests bago makapasok ang high priest sa Holy of Holies. Reading from Leviticus 11:44. For I am the Lord your God, ye shall therefore sanctify yourselves. Ye shall be holy, for I am holy. Neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping things that creepeth upon the earth. Title na ating tatalakayin sa umagang ito ay, may kaibahan ka ba? Pakitanong sa katabi mo kung may kaibahan ba siya. O kung may napapansin ka na kaibahan sa kanya. Dapat meron. Tagalang Diyos, narito kami pangtalakayin ang isang napakahalagang doktrina, puro aral, na gusto mong malaman ng lahat at gusto mong marating ng lahat, mga taong kumikilala sa iyo, tumanggap sa iyo. Lord, pagkabanalin mo ang bawat sa amin, salita, I pray, Lord, na ready namin tanggapin ang mga salita mo. Ang mga salita mo ay maging mistulang, gayon po nangyayari. Dalahin ko, Lord God, sa pagbasbas mo sa amin ay lubos namin maintindihan ang nais mong paggawa sa amin. Dalahin ko, Lord God, na magkaroon kaming teachable heart, teachable spirit, na hindi lang po kami tagapakinig, tagamasid, kundi igagawa ng mga salita mo. Kaya anong saysay na maraming kaming malaman, pero ni isa man lang ay wala kaming nagagawa. God, as we absorb, accept your words, salain ko, Lord, mga nangangailangan ng miracle ay pagkalooban mo. And Lord, I pray also doon sa mga tapat na sasabi o magkakompess ang sins nila, ipatawarin mo, Panginoon. Lord, speak to us. Ang aking samot dalangin, in Jesus' name, at magsabing amen. Pwede na kayo umupo. Mapapansin natin, katulad last Sunday, no, merong process bago dumating sa tinatawag ng pagiging banal. Pakibalikan niyo yung verse. Sabi diyan, for I am the Lord your God, ye shall therefore sanctify. And after sanctification, makikita natin, and ye shall be holy. Kaya ibig sabihin, hindi mo ma-achieve yung holiness not until pagkaroon ng sanctification. Now, dito sa buong chapter ng Leviticus chapter 11, it speaks about yung dietary laws ng Israel. Pinanggit doon kung ano yung maruming hayop, ibon, at ano yung malinis. At mababasa natin dyan kung ano yung pwede nilang kainin. So, ibig sabihin, pagka Hudyo ka, ni-expect ng ating Panginoon na ito lang yung pwede mong kainin. Why? Kasi gusto niya makita ang pagkakaiba ng mga Hudyo mula sa mga ibang mga tao o Gentiles. Kaya nga ito yung title ng mensahe natin, may kaibahan ka ba? At napapansin na ba ng kaibahan na yan ng iyong magulang? Unang-una, dapat mismo magulang mo, kapatid mo, ang makakapansin yan o anak mo. Then your classmates. Then yung kasama mo sa work, kung nagtatrabaho ka, even kapitbahay. Kaya kung merong it
all you can noon, malalaman ka agad kung sino ang mga Hudyo at sinong hindi. It is because, pagka Hudyo, ito lang pwede ng kainin. Pagka hindi Hudyo, lahat pwedeng kainin. So ito yung panawagan ng Diyos sa Hudyo. Pakita ang pagkakaiba nyo. Kaya, madalas sa atin narinig, nababasa, come out from among them. So God is telling every one of us, be different. Sabi mo katabi mo, be different. Dapat maiba tayo. At ang Leviticus verse 11 ay spiritually ay malaki ang sinasabi sa atin kung paano ba talaga maging sanctified leading sa holiness. So anong ibig sabihin ng sanctify? Sa Hebrew word, ang Hebrew word ng sanctify is kadash. Lahat magsabing kadash. So ibig sabihin to sanctify. At galing ito sa root word na to cut, putulin, o iwalay. So ang idea ng cut dito is to separate. Kung titignan natin ang sanctification sa Greek word, kasi sa Old Testament, nakatala naman yan sa Greek word, ay hagiazo. Na ibig sabihin, be separate. Okay, going back sa verse 11, makikita lamang ang pagiging separate nila na meaning ng sanctification ay pagka hindi nila kakainin yung mga pagkain na pinagbabawal ng Pangdiyos sa mga Hudyo. Kasi kung kakainin pa rin nila yon dahil sarap na sarap sila, hindi makikita yung sanctification na maghahatid sa kanila para maging holy. So ang tanong, bakit importante ang sanctification o separation? At bakit mahalaga ang holiness? Sa Leviticus 20 verse 6 sa English Standard Version, Ye shall be holy. So narito na yung command. Ikaw ay maging banal. Bakit? For I, the Lord, am holy. And have separated you from the peoples that you should be mine. Now, try to imagine, kapatid, nandyan mga taong halo-halo. May Hudyo, may Gentiles. So pagkasama-sama pa yan, hindi malalaman kung sino yung tinawag ng Pangdiyos. Sino yung para kay Lord? So, sabayan ninyo ako para ma-imagine ninyo. Sabi ng Pangdiyos, para makita yung pagkakaiba at masabi na tinawag ko kayo, dapat wag nyo kakainin itong mga pagkain to. Why? Kasi ang pagkatawag ko sa inyo ay to separate. Maging iba kayo. Kasi kung patuloy niyong kakainin yan, hindi niyo masasabi na for God kayo, para sa akin kayo. Kasi ang sabi ng Leviticus 20:26, banal ako. Kaya hindi kayo pwedeng lumapit sa akin kung amoy baboy kayo. Kasi bawal yung baboy eh. Paano niyo masabi, ako yung Diyos nyo, ako yung Diyos nyo, amoy baboy kayo. Amoy isda kayo na pinagbabawal ko, walang kaliskis. Kasi hindi pwede na kainin yung mga isda na may kaliskis. Hindi na pwedeng kainin yung mga hayop na walang hati yung paa. Ano yung mga hayop na walang hati paa? Diba yung duck, dikit-dikit yun? Tama? Dapat meron pagkakahiwalay. Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Dikit-dikit madaliri niyan. So yun ang punto rito. Banal ako. Pero hindi kayo pwedeng lumapit sa akin kung amoy baboy kayo. O nagesan ninyo ako. Paliwanag na ba? Yun ang essence ng sanctification and holiness. May mga bagay na hindi na pwede mong gawin.
para masabi na may Diyos na tumawag sa iyo. Amen po ba? Ang lahat nakakaintindi ay magsabi, praise the Lord. Salamat naman, intindihin niyo na ako. Hirap lang ako ngayon mag-preach kasi maganda lalamunan ko. So the word holiness, pag-display mo na yan, Brad. The word holiness is a word used to describe something that is set apart for a special use. Now, since tinawag tayo ni Lord, may purpose. Kung bakit ka tinawag, Lord. Hindi ka tinawag ni Lord para lang maging spectator ka dyan, tiga-upo. But before, kapatid, na makapag-serve sa Kanya, pagampanan mo yung purpose mo bilang anak ng Diyos at tinawag ni Lord, dapat merong makitang pagkakaiba. At yun ay sanctification leading to holiness. So yung holiness ay ang pagseset apart sa iyo, paghihiwalay ng Diyos mula sa iba para magamit ka niya. Kaya hindi ka niya magagamit not until dumaan ka lang sanctification, mamaya papaliwanag ko pa sa inyo to, tungo sa holiness. God can use us only kung dadaanan natin yung proseso na yun. Holy siya. So sanctification is used more often to describe the process of cleansing a Christian from their previous sin. Parang ganito, yung mga nagluluto rito, bago nyo kainin yung isda, anong ginagawa nyo? Di ba? Kinakaliskisan. Kung may kaliskisan, dilinisin. Ganon din. Nakita ni Lord, hinal na ka na ni Lord, mula tiyan pa lang, kasi yun ang sabi ng Bible, mula tiyan pa lang, tinawag ka na. Pero may process ka, lilinisin ka muna. May pagdadaanan kang proseso. Kasi hindi ka niya magagamit not until dumaan ka ng sanctification or separation na ang end nun ay holiness. So sanctification is a process of getting holy. Okay, naintindihan nyo na. So, hindi agad-agad ka maging holy not until dumaan ka lang sanctification. So going back sa image na pinag-aralan natin last Sunday, bago makapasok sa holiest, sa holy place, anong gagawin ng saserdote? Pagsusunog? Paghuhugas? Pero, sino lang makakapasok? Lahat ba lang audience na makapasok? No, may separation na kagad. So, sundan nyo lang ako mga kapatid. Huwag nyo kakalimutan mga pinag-aralan natin kasi mahalaga ito. Then, anong gagawin niya? May table of shewbread doon, may altar of incense, may candle. So, dapat daanan niya yung process na yon bago siya pumasok sa holy of the holiest. Sino lang nakapasok doon? High priest na lamang. Bago siya nakapasok doon, may proseso. So, ganun din. Pagka tinawag ka ni Lord, may maganda siyang purpose sa'yo. And remember, maliwanag ang Bible, royal priesthood tayo. Tama po ba? Tama po ba? Lahat tayo ay may ministry. Dapat. Pero, before ka dumating doon, anong process? Separation o sanctification? Then, holiness. So the process to holiness ay may 4 akong bibigay sa inyo. Unang-una, you must separate yourself from unclean things. Kung wala pa tayo kay Lord, hindi pa tayo magbabaptize, praise God, may 4. Kakatuwa lang yan ngayon, may 3 inalay, tas mamaya merong ibabaptize na 4. Palakpak kay Lord. I think ngayon lang yata nangyari yan sa history ng SSFI, no? May inalay na baptize. Tapos, anniversary pa namin, 43 years. Grabe ang celebration ngayon. Kaya magpakain kayo sa amin. May 4, number 1,
you must separate yourself from unclean things. Number 2, you must separate yourself from other gods. Kung noon meron kang iniidolo, meron kang hinahangaan, may sinasamba kang gawa ng tao, dapat humiwalay ka dyan. Tulad ng utos ng Diyos sa mga Israelite, hindi nyo na pwedeng kainin yan kahit na masarap yan. Kasi pag kinain nyo yan, hindi nyo masasabi na para sa akin kayo kasi holy ako. Hindi kayo maging holy hanggang kinakain nyo yan. Kaya naintindihan nyo yan. Number 3, you must separate yourself from sin. Salamat. Hindi mo pwede gagamitin ka ni Lord. Nagpa-practice ka pa rin ng sin. At magsabing, tuldukan mo na yan. Tigilan mo na yan. Number 4, you must separate yourself from bad habits. Ang hindi magagandang bisyo, putulin mo na yan. Kung dali natin to sa Christian theology, ano yung theology? Study of God. Sanctification most commonly refers to the change God bring about in a believer after salvation. So pagka tinanggap natin si Lord, nagsisi tayo sa kasalanan ng nagpabaptize, dapat dumaan ka ng tinatawag na sanctification. Hindi nagkakaroon sanctification before baptism, before repentance. Naalala natin yung image, kapatid? Bago sila makapasok sa holy place, dumaan muna ng altar, magsusunog, may sacrifice, then maghuhugas. Can we say amen? So ito yung sinasabi sa atin. Anong sinabi dyan? God brings about in a believer after salvation. This change continues throughout the believer's life. So dapat tuloy-tuloy yan. At hindi ka masasanctify kung titigil ka kay Lord. Dapat nakadikit ka sa Kanya. Lahat magsabing dapat nakadikit tayo kay Lord. Kasi hindi natin kaya sa sarili lang natin. Hindi natin kaya magpakatino, hindi natin kaya magbagong buhay. Maaaring sa umpisa, sa sarili mong gawa, kaya mo. Tandaan mo, ang sama ng paligid. Madali tayong bumigay. Can we say amen? Kaya dapat dikit kay Lord. At doon lang natin makakayanan, ma-overcome yung laman natin. So, sanctification, separation is about, unang-una, letter A, God's holiness. Kaya pagka sinabi natin sanctification or separation, ito'y patungkol sa holiness ni Lord. At yan po ang sinasabi sa Leviticus 11 verse 44. So it is a call mula sa Diyos sa bayan ng Israel, sa mga Hudyo, na maging holy. So pagka sinabi ni Lord, be sanctified, tinatawag ka na niya. Kinakalabit ka na niya. Kasi gusto ka niya, kumbaga mayakap. Gusto ka niya na mag-isa na lang kayo. Kumbaga isang body. So hindi kayo pwede maging isang body o mayakap ka niya kung walang sanctification nangyayari sa'yo. Walang paglilinis. Walang pag-iiwan. Walang pagpuputol. Nataintindihan nyo? So, Leviticus 11 verse 44 na sinabi diyan, sanctify yourself, it is a verse that reminds us that God owns us. Kaya nung sinabi ng Pangdiyos sa mga Israelite doon, wag niyong kakainin to, marumi yan. Sinasabi actually, per se ng Pangdiyos sa mga Hudyo, ako nagmamay-ari sa inyo. Ako ang tumawag sa inyo. Yan ang ibig sabihin nun. Kapag kapatid nagbasa ka, be holy, be sanctified, at piniprik ka ng banal na Espiritu ng Pangdiyos, kinakausap ka niya, pinapalalahanan ka ni Lord, ako nagmamay-ari sa iyo. Nag-gets ninyo, kapatid? Parang ganito, mag-asawa. Mag-asawa. Gawin din natin example si Jason at si Bina. Sabi ni Jason, Bina, lang bantot mo naman. Ligo ka nga. So, bakit nasabi? Kasi alam ni Jason,
Asawa niya si Bina. Pwede niyang pakialaman. Pwede niyang sabihin ang bantot mo. Why? Kasi isang body na lang sila, tama ba ba? Hindi na sila hiwalay. Kaya pwede sabihin, ano mo lang, Bina? Sangsang ng amoy mo. So yun ang nabasa natin sa Leviticus 11:44. Pinapalalahan ng Pang-Diyos, mga Hudyo, I own you. Ako nagmamay-ari sa inyo. You belong to me. Kaya hindi nyo pwedeng kainin yan. At hindi nyo masasabi sa ibang tao na kayo ay sa akin kung patuloy nyo kinakain yun. O getsan ninyo, maliwanag na ba? O mahirap pa bang unawain? Kaya tayo, instead na pumalag tayo, ang hirap naman dyan sa TSS5, huli, ang daming bawal dyan. Di ba tayo natutuwa na pinapaalalahan tayo ni Lord? Siya nagmamay-ari sa atin. Dapat ka matuwa tayo. Okay, dahil natin, okay ba sa inyo kung sabihin ko sa inyo, lahat ng mga tataba, lumabas na dito sa church, hindi kayo kasama dito. Matutuwa ba kayo nun? Lahat ng mga maraming bilbil dyan, lumabas na kayo ng church. Hindi kayo TSFI. Dahil TSFI, magwapo lang dito, maganda at mga slim. Kaya tayo kapatid, pagka meron tayo narinig salita, be holy, be sanctified, dapat maggalak tayo. Kasi sinasabi ng Pang-Diyos sa atin, ako nagmamay-ari sa inyo. Can we say amen? Palakpak sa ating Pang-Diyos. Number 2, letter B, living for God's purpose. Kaya pagka sinabi ng Pang-Diyos, be sanctified, be separated, be holy, it is telling us na tayo ay dapat mabuhay para gawin yung purpose ng ating Pang-Diyos through us. So it defines the life that we should live concerning others. Ulitin ko, pagka sinabing, be sanctified, be holy, God is telling us we should live for God. At kung ano ang magiging relasyon natin with regard sa ibang tao. Ito nagiging problema. Gusto natin makilala tayo na anak tayo ng Pang-Diyos, pero sira ang relasyon mo sa tatay mo, sira ang relasyon mo sa nanay mo, sira ang relasyon mo sa asawa mo, sira ang relasyon mo sa anak mo, sa magulang, etc. Kapag sinabing be holy, be separated, God is telling us, oy, purpose ko na ang gagawin nyo. Hindi na yung gusto mo. At ito na yung magiging relasyon mo sa kapwa. Sino nagbabasa ng Book of Job? Sino mga sumasabay rito? Okay, salamat, marami. Nabasa nyo na ba yung last chapter na nag-assign ngayon? Diba? Basag na basag si Job doon sa tatlo niyang kaibigan. Tapos meron pang nakialam na isa, si Elihu. Kaya kung babasahin niyo, ano sila min Bible? Okay, makipag-ayos ka sa tatlo. Hindi na binanggit si Elihu. Wala, no? Magandang topic yan. Ba't biglang nawala si Elihu? But, bago, blessed ni Lord, si Job, na higit sa dati. Grabe ang blessing. Pero ang sabi ng Pang-Diyos, sabihan mo yung mga kaibigan mo, mag-offer muna. Ibig sabihin gusto ng Pang-Diyos makipag-ayos. So yung pag-aayos niya sa kaibigan niya at pagpe-pray niya sa kaibigan niya, ito yung process ng sanctification na pinagagawa ng Diyos kay Job bago niya ma-receive yung greater blessing. Gets ninyo? So ang paging holy, it is committing the process ni Lord para magampan natin yung purpose. At ang isa sa purpose na yon, yung pagkakaroon mo ng magandang relasyon mo. Kaya, yung mga tatay na kausap, may meeting kami once a month. Inuna ko muna yung lahat pang pamilya. Kasi ang liwanag ng Bible, hindi ka pwede maging leader ng kingdom ni Lord kung sabay hindi maramdaman ang leadership mo. Amen po ba? So sa Exodus 19 verse 6, and ye shall be to me
a kingdom of priests. Sino lang makakapasok, kapatid, sa holy place, saka holy of holies? Priest. Kasi yung grabing doon lang banal na lugar, high priest. Anong sinabi sa Exodus 19:6? Una, pa sa Israel, they are kingdom of priests. Pagdating sa New Testament, sabi ni Pedro, we are royal priesthood. Tama po ba? So anong sinasabi ng Pang Diyos? Dapat may sanctification nangyayari sa buhay natin. Leading sa holiness. Why? Dahil ang Diyos ay banal. So tayo mga mananampalataya, tayo ang priest ngayon. Priest ka sa school mo, priest ka sa family mo, priest ka sa work mo, priest ka sa place kung saan ka tinanim ng Pangdiyos. And sa Hebrews 12:14, continually, ang lahat magsabing continually, pursue peace with everyone. Ano yung number 2 natin kanina? Living for God's purpose. Anong relationship niya sa pagkakaroon ng magandang relasyon sa kapwa? Ang sabi sa Hebrews 12:14, follow peace with all men. Hindi ka pwede maging priest. Wasak ang relasyon mo sa pamilya mo. Wasak ang relasyon mo sa asawa mo. Wasak ang relasyon mo sa kapwa-kapatiran. Kaya, ang sabi ng Pang Diyos, be sanctified para maayos. At magsabing be sanctified. Be separate para may maaayos. Kasi yan ang purpose ng pagsasanctify, separation, leading to holiness, na maging effective tayo pagdating sa ibang tao. Lalo-lalo sa loob ng pamilya. Tama po ba? So, continually pursue peace with everyone. Lahat magsabing everyone. Hindi tayo men pleaser. Pero hindi tayo dapat palaaway. Can you say amen? Can you say amen? Hindi tayo magpagpapatol. Kasi anak ka ng Pang-Diyos, as papatol ka lang, hindi anak ng Pang-Diyos. God owns you, tapos papatulan mo yung hindi ino-own ni Lord. Come on, mag-isip-isip tayo. Sabihin ko katabi mo, huwag kang palaaway. Sabihin ko katabi mo, huwag kang palapatol. Anak ka ni Lord, yung inaaway mo, hindi anak ni Lord yan, so bakit mo papatulan? Parang ito yung sinasabi rin, although iba namang ibig sabihin, no? Pero ito yung sabi ni Pedro, baboy, matapos mong hugasan, bumalik din sa nagkagulong-gulong din sa tinaihan niya, putikan. Parang ganun ginawa mo, kung papatol ka, palaaway ka, parang kang baboy na lininis na, ready ka na pag Noche Buena. Tapos gugulong-gulong ka. Ito yung sinabi sa Biblia, parang asong sumuka, tas kinain ng suka. Sabi mo katabi mo, huwag kang palapatol. Anak ka ni Lord eh. Sabi mo, anak ka ni Lord. May proseso kang pinagdadaanan. At ang process lang is separation. Kasi bago ka dumating holy, ay merong sanctification. And sanctification without which no one will ever see the Lord. Oh. Palabo, kapatid. Kung palaaway ka, palapatol ka, palamura ka, tumotoma ka pa, naninigarilyo ka pa, sinisira mo yung templo ng Pangdiyos, na sobrang laki mo na. Sa ibang version, anong ibang version ng sanctification? O sino nakakaalam? King James Version, ang sabi niyan, follow peace with all men and holiness without no man can see God. So dito sa version na to, Amplified Bible Version, ginamit niya ay sanctification. Batid, salita ng Pangdiyos yan, ayaw mo man. Yan ang katotohanan. Ang Bible, main authority yan. Huwag tayo papalag dyan. Ang tamang approach sa pagbabasa ng Bible, pakikinig ay i-apply sa buhay natin. Hindi ko kontrahin. Tama po ba? Kasi yung ginagawa ng iba, ko kontrahin. Mali, walang mangyayari sa'yo.
hindi ka masasanctify. So makikita natin, yung relationship ng follow peace with all men and pagiging sanctified. Palabo, kapatid, nasira ang relasyon sa kapwa mo. At sasabihin mo, nagpapakabanal ka. Malabo mangyari yun. Kahit ano pang gawin mo, kahit magpakatino ka, kahit dito ka lang tumuna sa church, sira ang relasyon mo sa kapwa mo. Ikaw ang nagkakos ng division. Ikaw nag-cause dahil sa paging palaaway mo, may lumalayo kay Lord. Dahil sa'yo, kapatid, nawawasak ang family mo. Kasi hindi ka man of peace. Palagay mo kaya, pagtunog ng trompeta, kasama ka? Sa place na ihanda ni Lord. Grabe ang sabi sa chapter 14 ba yan dyan? Na naghanda si Lord ng mansyon. Akala mo, pwede na mansion mo. Ang problema, pagtunog ng trompeta, baka wala ka. Kasi wala sa'yo itong dalawang bagay na to. Men of peace ka, payapa ka. And, nagpapaka-sanctify ka. Kasi kung di ka sanctified, hindi ka holy, paliwalang ang sinabi sa Paul sa Book of Hebrews, no man can God. Seryosohin nyo ito, kapatid. Pag nang aral lang to, turo, seryosohin nyo. Love kayo ni Lord. Napalalahanan ka na ang Diyos mo at ikaw ang anak mo. At responsibility natin to follow peace with all men. And holiness without, or sanctification without, no man can see God. Pero see, holiness is central to relationship with God. Malabo ka magkaroon ng magandang relationship kay Lord kung walang holiness. Because holiness is a key part pagdating sa relationship natin kay Lord. God is holy, hindi pa. Sa 1 Peter 1:15 hanggang 16, always live as God's holy people should. Because God is the one who choose you. Ang liwanag ng sinabi ni Pedro, ang daling unawain. Maging banal ka, bakit? Dahil ang Diyos ang pumili sa'yo. Ganun lang naman kasimple yon. Mahirap pa bang intindihin yon? That's why, verse 16, the scripture says, say, I am the holy God. I am your holy God. That's why, you must be holy too. Pangapat, holiness is a fruit of saving grace. Paano mo masabi na tinanggap mo si Lord? Kasi ang paging holy, bunga ito ng pananampalataya mo kay Lord. So, ang paging holy, ito ay isang ebidensya. Bunga ito, makikita ito, na talagang nasa iyo ang kaligtasan. So, ang pagiging holy, it clarifies your position after conversion. Nabibigay liwanag ng gusto na talagang merong nangyari sa iyong transformation. Why? Kasi nga, sa pagtanggap mo kay Jesus Christ. Sa 2 Corinthians 6:14, God's Word translation, stop forming inappropriate relationship with unbelievers. Can right and wrong be partners? Can light have anything in common with darkness? So, dalawang pwede punto natin. Unang-una, sa pagpili ng mga papangasawa mo. Then isa, yung pagpili ng kaibigan. Pagka sinabing kaibigan, ito'y madalas sa kasama. Tama po ba? Pero kung acquaintance lang, ang purpose ng acquaintances dapat to bring them to God. Kaya kung gagawin mong kaibigan sila, mga tumodor, mga sugarol, mga adik, at kung ano-ano mga ginagawa nila, ang companionship nila, medyo may problema.
Unang-una pa lang sa Leviticus 11, di ba sinabi diyan, huwag nyo kakainin yan. Kasi kung kakainin yan, hindi nyo masabi na naiiba kayo. Ganon din pagdating sa friends. Okay lang kasama nyo, pero kung nai-enjoy mo na sila, medyo mabibigyan ka malaking question mark. Actually, kung meron kang friends na nai-enjoy, dapat mga ka-churchmate, tama po ba? Ka-churchmate, dapat ito yung ini-enjoy natin. Kasi magkaparehas dapat tayo. Isang spirito. Can we say amen? Ang separation o sanctification is to come out mula sa kanila. Kasi iba ka eh. Iba ka. Anong sinabi ng isang Proverbs? The birds with the same feathers ay ano? O, kaya siguro kasama mo sila parati, enjoy mo sila, pare-pares lang kayo. Pero tunay kang babae. Ang gusto mo kasama, mga tomboy. Enjoy mo ang companionship nila. Tunay kang lalaki, ang gusto mo kasama, mga bading. So bakit mo sila nai-enjoy? Brother Jess? Gets mo ba ako, Brother Jess? Malaking question mark. Ikaw, ino-honor mo ang sanctity ng marriage. Pero mga barkada mo, purs hiwalay sa asawa. At na-enjoy mo kwentuhan nila, parang may problema. Kung sakali man, mayroong pagkakaibigan sa kanila, it is to bring them to God at magpapatotoo ka. Ito ang tama. At yung ginawa nyo, yun ang mali. Tama po ba? Nagkakaintindihan ba tayo? Can you say amen? Kaya huwag nung hintayin na ang Lord ang mag-separate sa iyo sa kanila. Medyo matindi yun. Matindi yun. Pag ang Lord nang inakialam, kasi ang holiness, panawagan ng Panginoon yan eh. Hihilahin ka talaga. But don't wait for God na siya ang maghihiwalay sa iyo sa kanila. Kasi ikaw, hindi ka maingat. At pepele ka pati sa paghihiwalay niyan. Patitigilin ka sa school. Patitigilin ka sa work. Kasi ang pinakagusto ng Lord na mangyari sa iyo ay maligtas ka niya. Ngayon, ang pagligtas sa iyo ay kinakailangan tanggalin ka doon sa work niyan, gagawin ni Lord yan. Kasi nakita ka niya eh. Naiiba ka na eh. Hindi ka na tulad ng pagiging anak ni Lord. Medyo something is wrong na sa iyo. Ganon din sa school. Kaya pag-isipan niyo itong mga sinasabi ko at naririnig ninyo. Tandaan niyo, si Lord ay holy. Ang calling niya sa iyo ay maging separated. Kaya ngayon kapatid, be choosy. Ingat, maliban lang kung ang purpose mo is to win them to God. Kaya kung nai-enjoy mo na sila, araw-araw sila nakausap mo, araw-araw sila naka-chat mo, at hindi nyo pinag-iusapan si Lord, medyo delikado na yan. Baka instead na silang hahawaan mo, ikaw yung hahawaan. Ulitin ko, do not wait for God to separate you. Kasi ang calling ng separation ay kaninong galing? Galing kay Lord. Alala din sa lahat, although nandito tayo sa mundong ito, pero hindi tayo pang mundo. Panglangit ka. Sabi mo katabi mo, panglangit ka. Kaya nga binigay niya ang kanyang banal na espiritu para tulungan tayo dahil mahina tayo eh. Sino malakas dito sa spirit? Lahat tayo mahina rito. Hindi natin kaya kung walang Holy Spirit. So the only way na hindi tayo maging katulad ng iba at ma-purify tayo kapag hindi lang tayo filled ng Holy Spirit but control tayo ng Holy Spirit. Sa 2 Corinthians 7:1, New King James Version, therefore having these promises, beloved, let us cleanse ourselves. Ikaw na gumawa ng paraan. Hindi ang pang-Diyos dapat. Wag mo hintayin ang pang-Diyos na gumawa ng paraan. Dahil talagang gagawin niya para lang maligtas ka niya. Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting that, magsabing perfecting.
Yan ang goal natin. Perfecting holiness. How? The fear of God. Kaya alam niyo, pag may takot ka kay Lord, walang problema. Ang process ng sanctification. Hindi ka papalag, hindi ka aangal. Tama po ba? Bakit? May fear of God ka. Alam niyo ba, ang cause, ang binayaran ng Panginoon Diyos to Jesus Christ para lang tayo ma-separate? Nakita niya, halo-halo ni. Kumbaga, yung mga nag-Saudi rito, same. Pare-parehas na, di ba, Brother Jess? Hindi na makita kung sinong totoong Kristiyano. Sino hindi. Hindi na makita kung sinong talagang Hudyo. Sino hindi. So, para mahiwalay, kasi para bang nalulun na ng mundo ang Hudyo. Nalulun na ng mundo ang tao. At marami sa loob ng church. So, dahil nakita ni Lord yan, ako na gagawa ng paraan. Binigay niya ang life niya. Patid, sana ma-prick tayo sa heart. May binayad si Jesus Christ para lang tayo mamuhay na may kabanalan. At hindi biro ang ginawa ni Lord Jesus Christ. Diyos, nagkatawang tao. Bumaba siya sa level natin. Parang ganito, no? Para maintindihan nyo. Banal na Diyos. Tapos tayo parang, just try to imagine, mga aso tayo, kung ano-anong kinakain natin, suka natin kinakain natin, baboy tayo, hugasan tayo, tapos babalik ulit tayo sa putikan. Just try to imagine ganun tayo. Kaya nyo ba yon? Ganun talagang buhay natin noon. Mula sa pusilen, tinawag tayo ni Lord, no? Pusalian ng karumihan, kababuyan. Pero mga banal na Diyos, bumaba, tumama sa mamururuming tao. Para tayo ay mahiwalay at maibalik sa Kanya. So, huwag natin sayangin yung pain ni Lord. Wag. Nawa niya yan para lang ma-impute sa atin ang Kanyang holiness. But hindi niya ma-impute ito kung wala tayong dadaanan na separation. Kasi separation is a process. So, nagkatawang tao, suffer siya for our sin, kanyang buhay, para tayong magkaroon ng tagumpay. Sa ating lahat, ang choice ay nasa inyo. Malapit na matapos. Gusto mo ba maging tupa? O gusto mo ba manatiling kambing? Ang choice naman nasa iyo. So, kung gusto nyo ma-identify kay Lord, dapat mamahalin nyo kung anong mahal ni Lord. At kapupuutan nyo yung kinapupuutan nyo. Kinapupuutan niya. Hindi mo pwedeng sabihin, I love you, Lord. Tapos yung kinapupuutan niya, ini-enjoy mo. Like sin, like immorality, adultery, kabaklaan, katomboyan. Pandalaya, panluloko sa kapwa. God loves righteousness and hates sin. Kabaliktaran naman ni Satan, the devil hates righteousness and loves sin. Heaven is a prepared place for a prepared people. Kaya nga meron tinatawag na separation, sanctification, living holiness, hinahanda na tayo ni Lord. Not everyone who says, Lord, Lord will enter. Amen po ba? Hindi lahat na tumatawag kay Lord papasok sa buhay na walang hanggan. God cannot arbitrarily make a man righteous. Dahil kung pwede yan, kapatid, if he could, all hell would be righteous. Galing sa atin yun. Galing yan sa kagustuhan mo, maging matuwid kanyang harapan. Dapat desire mo. Kaya kung gusto mo talaga magpakabuti, maging matino, sabihin mo ngayon, tutulungan ka ni Lord. Maging faithful sa lahat ng bagay, sabihin mo ngayon, Lord, gusto ko talaga maging faithful. No circumstances will prevent me from becoming faithful. Pasya ko to. Katutulungan ni Lord. The devil can arbitrarily make a man evil.
Hindi naman kaya ng demonyo, kapatid na Satanas, kahit makapangyarihan siya, na gawin kang unfaithful, makasalanan. Gusto mo yan eh. Choice mo yan, di po ba? If he could, if he could, we would all be bad. Kung kaya niya gawin yan, lahat tayo masama. Kaya meron mga masamang tao, choice nila yon. Kaya meron mga unfaithful na tao, choice nila yon. Hindi mo pwedeng sisihin si Satan dyan. Can you say amen? Alam nyo, pagka dumating yung time, lahat naman tayo dadaan dyan eh. Mating yung time na yan, nagigets tayo ni Lord. Sana masasabi natin yung sabi ni Samuel, na malapit na siyang mamatay. Sabi ni Samuel sa 1 Samuel 12:3, "Here I am, testify against me before the Lord, and Saul is anointed, if I have done someone wrong. Whose ox have I taken, or whose donkey have I taken, or whom have I exploited? Whom have I oppressed, or from whose hand have I taken a bribe to blind my eyes? To the truth, tell me, and I will restore it to you." Anong pinupunto sa atin ng Bible? Dapat bago dumating yung tunog ng trompeta, ready ka na. Habang buhay ka pa, ito yung mga gandang pagkakataon, maiayos yung dapat ayusin. Before it's too late. Ang lakas ng loob sinabi Samuel, meron ba ulinoko rito? Meron ba dinaya dito? Meron ba linamangan dito? Ang tanong ko sa inyo, can we say the same thing? Grabe. Ako, alam ko yung mga Pasko. I'm not worthy tumayo to represent God. Kaya hindi ako pwede bumitaw kay Lord. Hindi ako pwede lumayo. Kayo, mga magulang dito, kayo mga young people, masasabi niyo ba yan katulad sinabi ni Samuel? Hindi ka lang pagsinungaling, hindi ka lang loko, respeto magulang mo. Naging matapat ka sa bagay, faithful ka sa tithes and offering. Kung ano ka, choice mo yan. But God is offering you a best option. Na maging anak ka niya. At para ikaw maging anak niya, you must be holy. Ang separation ay process. Proseso yan para maging banal ka. Malabo ka maging banal not until dumaan ka lang proseso. Ano yung proseso? Paging separate. Kaya kung mahina ka, mas lalo kang humiwalay sa nagkakos ng sin o nagpa-practice ng sin. Kung mahina ka. Kahit malakas ka, kapatid, hindi mo alam hanggang saan mo kaya. Tao tayo. Kailangan natin si Lord. Kailangan natin, kapatid, favor ni Lord. Pero kung ang mas enjoy ka na kasama mga masama, manluloko, mandaraya, paano ka maging matuwid? Paano ka maayos? Kasama mo parati mga nagmumura, may kaaway parati, paano may magkaroon ng pagbabago sa'yo? Kasama mo, kapatid, mga tao na walang desire magsimba. So, paano ka mapapalapit kay Lord? Kaya ang sabi ng Panginoon, come out from among them. Humulay ka kasi hanggang hindi ka humihiwalay sa kanila, I can do anything for you. Wala akong magagawa para sa'yo. Kinakailang humiwalay ka, then I can make you holy. So may process. May choices. Kasama ng process ay choices mo. Maliwanag ba ang lahat, kapatid? Alam nyo, hindi mo kinakailangan magbasa ng Bible, no? Just to know. O, huwag niyo akong ma-misinterpret. Hindi mo kinakailangan magbasa ng Bible para malaman masama ng paligid. Hindi pa ba obvious? So many broken family. So many kapatid, ayaw magpakasal. Ang dami ng anak. Grabe, epekto yan ng masamang paligid. Mas gusto maging bakla, ang gwapo naman. Gusto maging tomboy, maganda naman.
Ano ba talaga gusto natin? Yan ba tayo tumayo lahat? At anak ka ni Lord. Anak ka ni Lord. Ang hirap. Di ba kayang tanggapin yon? Anak ka ni Lord. Kaya may calling sa'yo. Come out from among them. Be separate. Sanctification is separation. Sanctification or separation per se is a process para maging holy ka. Pag ayaw mo dumaan ang proseso, ayaw mo humiwalay, you want to remain the same, God cannot call you His child. Hindi ka matatawag na anak ka ni Lord. Kasi ang anak ni Lord ay nagpapakabanal. Papakatulog. I hope will be much different kaysa yung 2020. Sana decision na talaga yun. Para 2025, paganda na. Gali natin, paganda relationship natin sa asawa natin, sa anak. Alam nyo na yung pinaka-importante. Start now. Come out from among them. Pakita ang